How many fingers? Six Six fingers and six toes. Isang higante ang nakasagupa ng militar ng US sa isang lugar sa Afghanistan. Noong 2002, sa kasagsagan ng giyera ng militar ng US at NATO, laban sa mga Taliban sa lungsod ng Kandahar sa Afghanistan, isang pangyayari ang naganap at ikinagulat ng buong hukbo ng militar. Sa ating mundo, may mga lugar o kabundukan, isla o mga species sa ilalim ng lupa at karagatan na hindi pa lubusang natuklasan ng mga tao. Ang mga higante ay noon pa man ay nakasulat na sa Biblia ang kanilang pagkakilanlan at pag-iral sa ating daigdig. Sila ang mga anak ng Diyos na bumaba sa lupa at sumiping sa mga anak ng tao. Ang resulta ay ang mga higante na naging mga bayani at tanyag pa noong unang panahon. Ngunit may isang pangyayari na hindi inaasahan ng mga militar sa gitna ng labanan. Isang Special Forces unit ng US Army ang pinadala upang imbestigahan ang pagkawalan ng isang naunang patrol na pumunta sa bulubundukin malapit sa Kandahar. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang mga kagamitang militar, mga kalansay at mga duguang baril sa lupa sa paanan ng kuweba. Ang mga US Special Forces ay mga ensayado at handa sa anumang laban at sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nila napaghandaan ang sumunod na pangyayari. Biglang lumabas ang isang napakalaking humanoid na nilalang sa kuweba, isang higante na may dalang sibat. Mahaba ang buhok nito na kulay pula. Tinatayang nasa 12 hanggang 15 talampakan ng taas. Sinasabing agad itong umatake sa kanila at gumanti sila ng putok sa nilalang. Dahil sa laki nito, parang hindi umano ito tinatabla ng bala. At ang lakas di umano ay kayang magpatalsik ng ibang mga kasamahan nila at ang iba ay natuhog pa ng kanyang sibat. Dahil hindi ito tinatablan, pinili nila na itaas pa ang kanilang baril upang tamaan ito sa muka. Sumagal umano ng 30 segundo bago ito bumagsak. Sinasabi ring nakasuot ito ng magaspang na moccasins o sapatos na balat ng hayop na may 6 na daliri bawat kamay at paa at may mabahong amoy na parang pagkabulok. Ayon sa kwento, dumating ang isang malaking Chinook helicopter. Ang misyon ay hindi upang iligtas ang mga sundalo o kunin ang kanilang napatay na kasamahan, kundi upang kunin ang bangkay ng higante at inalis sa lugar. Sinasabing dinala ito sa isang lihim na lokasyon, posibleng isang US Air Base sa Europa, upang pag-aralan. Marami ang naniniwala na ang insidente ay itinago ng gobyerno at militar ng US. Ang lahat ng miyembro ng Special Forces Unit na kasangkot sa insidente ay sinasabing pinirmahan ng mga Non-Disclosure Agreement o NDA na nagbabawal sa kanila na magkwento tungkol sa pangyayari, na naglalayong manatili itong sikreto. Dahil dito, walang nakuha o walang maipakitang ebidensya o opisyal na dokumentasyon na nagpapatunay sa kwento na ito'y totoo. Ito ay ikinabit o itinuring na lamang sa mga sinaunang kwento o alamat o kaya'y urban legend. Sinasabing ang nagkukwento nito ay laging third-hand o second-hand na ang impormasyon at ang mga sinasabing saksi ay hindi nagpapakilala. Kahit ang mga veteranong sundalo ay nagsasabing hindi nila kailanman narinig ang kwento habang sila noon ay nakadeploy sa Kandahar. Ang kwentong ito ay sinalaysay ni L.A. Marzulli, isang mananaliksik ng UFO at paranormal, na nagsasabing narinig niya ito mula sa isang hindi pinangalanang individual na nagpakilalang kabilang siya sa Special Forces Unit na sangkot. Ito ay nag-iwan ng isang malaking marka para sa mga naniniwala sa mga higante, lalo na't ito ay may malaking koneksyon sa Biblia. You talked about Mars. Can you tell us something about this? Noong 1996, isinilang ang batang si Boriska sa lungsod ng Volsky, Russia. Ang batang sumikat dahil sa kanyang pag-amin na dati umano siyang nabuhay sa planetang Mars sa katayuan ng ibang nilalang. Maaring naiisip mo na kung meron bang nabubuhay sa ibang planeta, ano kaya ang kanilang itsura at paano sila nabubuhay doon? Ayon sa kanyang ina, si Boriska ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang pag-unlad mula pa noong sanggol siya. Sinasabing naitataas na niya ang kanyang ulo ng walang tulong, kahit siya ay 2 linggo pa lamang.
Sa loob ng 4 na buwan, nagsimula na siyang bumigkas ng mga salita. Pagdating ng 1.5 taon, nagsimula siyang magbasa, magsulat at magpinta. Sa murang edad, si Boriska ay may matinding pag-usisa sa kalawakan. Madalas siyang nakaupo, nag-drawing ng mga spacecraft at nagkukwento tungkol sa mga alien na sibilisasyon. Noong mga 4 na taong gulang si Boriska, sinimulan niyang ikwento ang kanyang nakaraang buhay sa Mars. Hindi lang ito imahinasyon, kundi lahat ng kanyang paliwanag ay akma, detalyado at seryoso ang kanyang salaysay. Sinasabi niya na ang mga taga-Mars ay napakataas na umabot sa 7 talampakan at silang lahat ay humihinga ng carbon dioxide at may kakayahan silang maglakbay sa kalawakan. Nagsimulang magkatunggali ang 2 lahi ng Martian na nagdulot ng malawakang giyera na isinawi ng mga naninirahan doon. Ikinalungkot niya ang malaking digmaang nuklear na naganap at sumira sa atmosfera ng Mars. Ipinaliwanag niya na ang mga nakaligtas ay napilitang manirahan sa mga underground bunker o sa ilalim ng lupa at humihinga ng carbon dioxide upang mabuhay. Sinasabing ang iba ay may kakayahang maglipat ng kamalayan o kaluluwa upang muling mabuhay sa ibang planeta, katulad ng ginawa niya. Dahil advanced at mataas na sibilisasyon anya, na nagtrabaho siya bilang isang pilot sa Mars, nagmamaneho ng mga interstellar spacecraft na lumilipad na hugis triangulo. Sinasabi niyang madalas siyang bumibisita sa daigdig bilang pilot noong kapanahunan ng sinaunang sibilisasyon sa Earth na tinawag niyang Lemuria sa karagatang Pasipiko na ayon sa alamat ay lumubog o nawawala. Sumikat si Boriska matapos siyang dumalo sa isang camping trip kasama ang isang grupo ng mga mananaliksik ng UFO o ufologists noong mga 2004. Dito niya ikinuwento ang kanyang buong salaysay na naitala at ipinalabas sa media. Ang isa sa pinakasikat niyang pahayag ay may kinalaman sa Great Sphinx ng Giza sa Egypt. Sinasabi niya na mayroong knowledge chamber o parang buton sa likod ng tainga ng Sphinx na magbubukas kapag dumating ang tamang oras. Ang pagbubukas daw nito ay magbabago umano ng buhay sa buong daigdig. Maraming nag-imbestiga sa kanyang kwento, ngunit walang nakitang siyentipikong katibayan na susuporta sa kanyang mga alaala. Karaniwang itinuturing siya bilang isang indigo child o mga batang may espesyal o espiritual na kapangyarihan ayon sa New Age na paniniwala. Sa paglaki ni Boriska, humupa na ang atensyon ng media. Maraming conspiracy theory ang kumalat na nagsasabing pinilit siyang manahimik ng pamahalaan ng Russia. Gayunpaman, mas malamang na pinili niya at ng kanyang pamilya ang pribadong buhay matapos ang labis na atensyon. Ang kanyang pamilya ay lumipat-lipat ng tirahan upang makaiwas sa publiko. May mga teoryang kung nagawa niyang lumipat sa katauhan ni Boriska, maaring may natitira pang nabubuhay na Martian sa ilalim ng lupain ng Mars magsapa hanggang ngayon. Sa kabuuan, ang istorya ni Boriska Kiprianovich ay isang kamangha-manghang halimbawa ng kung paano ang mga kwento ng reincarnation o muling pagkabuhay at extraterrestrial life ay nagkakahalo na nagdudulot ng matinding pag-uusisa sa buong mundo kahit na walang kumpirmasyon mula sa siyensya. Noong September 5, 2012, sa isang tahimik na syudad sa China, isang pangyayari na naganap sa isang maliit na kalsada na ikinagulat ng mga nakapanood at nag-iwan ng maraming komento online. Ang puso ng alamat ay nakatutok sa isang di umano'y video footage, kadalasan mula sa CCTV camera. Isang lalaki na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pangangalakal at siya ay inabot na ng gabi sa daan. Ayon sa kwento, sobrang pagod na ang lalaki habang papalapit siya sa isang intersection. Ipinakita sa footage na nakasakay siya sa bisikleta na tumatawid sa isang abalang kalsada. Mabilis na papalapit ang isang malaking truck na may dalang matinding bilis at mukhang tiyak na masasagasaan ang biktima. Sa hindi inaasahan, bago pa man tumama ang truck sa kanya, lumitaw ang sobrang bilis na parang kidlat na isang misteryosong lalaki o ang teleporting man na hindi nakita sa eksena, ilang sandali lang ang nakalipas. Ang kanyang paglitaw ay napakabilis, halos tulad ng isang flash.
Sinasabing iniligtas ng lalaki ang biktima sa pamamagitan ng mabilis na paghila o minsan ay ginagamitan ng isang hindi nakikitang puwersa upang mailayo ang biktima sa daanan ng truck. Ang pinakakapansin-pansin na detalye ay ang pag-alis ng lalaki habang nagaganap ang pagliligtas o bago siya tuluyang maglaho. Ang kamay ng lalaki ay di umano'y naglalabas ng kakaibang malakas na liwanag o glowing light na nagpapakita ng kanyang pambihirang kapangyarihan. Ang video na ito ay mabilis na kumalat sa Chinese, internet, social media at forums noong unang bahagi ng 2012. Dahil dito, naglabasan ng iba pang mga video katulad ng isang lalaki na nakuhanan ng cellphone camera habang naglalakad sa abalang syudad sa China. Umiilaw ang kamay nito na tila nalilito o hindi niya makontrol ang kamay. Ngunit ito ay tumakbo at tumagos sa isang sasakyan at biglang nawala ng hinabol siya ng mga tao. Konektado rin ito noong June 18, 2017 sa isang batang babae na patawid sa isang kalsada. Ngunit may isang pangsasakyan na parating at bigla itong nalipat ng pwesto sa isang kisap mata. Dahil sa bilis ng kanyang kilos, ang babae ay tila nahilo at nalito sa nangyari. Ang lahat ng ito ay naganap sa isang bansa at tumutugma ito sa isang tao lamang. Ang pag-ilaw ng kamay at ang biglaan niyang paglitaw at paglaho. Ang madla ay nagbigay ng iba't ibang haka-haka na siya ay isang alien o kaya ay isang time traveler na naging isang popular na tema sa China. May nagsasabi rin na siya ay isang tao na may pambihirang superpowers. Ang mga video ay nagdulot ng matinding diskusyon at naging paboritong paksa sa mga conspiracy theory at supernatural groups. Maraming nag-aangkin na nakakita rin sila ng katulad na tao, bagamat walang nagbigay ng matibay na ebidensya. Kalaunan, ang mga dalubhasa sa video editing at visual effects ay halos nagkaisa sa konklusyon na ito raw ay fake. Ang video ay malamang nagawa-gawa lamang gamit ang simpleng editing software at techniques. Ang flash ng liwanag at ang biglaang paglalaho ay madali lang umanong likhain. Sa huli, ang kwento ng Teleporting Man ay nananatiling isang popular at kamanghamanghang urban legend na nagpapakita ng pagkahilig ng mga tao sa China at sa buong mundo sa mga istorya ng mga bayaning may kakaibang kapangyarihan. Nagiwan ito ng malaking marka at katanungan sa ibang naniniwala na paano kung ito ay totoong nangyari at may tao sa buong mundo na may ganitong kakayahan. Ito ay makakatulong upang puksain ang masasamang tao at magbibigay takot sa mga gagawa pa ng masama sa kanilang kapwa. At pilit lamang takpan at itago, ngunit bakit? At para saan? Ang ating mundo ay punong-puno ng misteryo, kalaunan ay malalaman din ang katotohanan. At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga, misteryo at kababalaghan.